Tao! Grabe! Tulong! May tao! Kuya Boy, pato! Humingi kayong tulong! Nagwo-worry si Joyce, ang matalik na kaibigan ni Irene, na hindi sinasagot lamang ang kanyang mga tawag. Kaya nag-message ito na kapag hindi pa siya sumagot, ay i-report niya na sa mga kapulisan na hindi niya na ito makontak ang kaibigan. Agad namang nag-reply si Do Carlos na nagpanggap na si Irene na wag na siya umanong tawagan at busy na siya at nasa boarding na siya pabalik ng US, na ang rason ay nakuha na ni Irene ang gusto niya makuha kay Do Carlos. Doon napaisip si Joyce na parang may mali at hindi yun ang sinasabi sa kanya ng kaibigan. Samantala sinunod ni Lynette si Chang Susan na sundan si Do Carlos sa kanilang bahay. Na walang tiwala si Chang Susan sa ex ni Carlos na si Irene, pero walang Carlos na nadatnan si Lynette sa kanilang bahay. Agad inikot ni Lynette ang buong kabahayan at walang napansin na bagay na nawala man lamang. Pero pagpasok niya sa kanilang CR ay natapakan niya sa sahig ang isang perfume na ito ay pagmamayari ni Irene. Dumating naman si Do Carlos at doon siya sinalubong ni Lynette ng mga tanong kung saan galing si Do Carlos. Nasagot ni Carlos ay pinalo-up niya sa presinto ang investigasyon sa nanloob umano sa kanilang bahay at ipinakita na ni Lynette ang perfume ni Irene at hinahanap si Irene kay Carlos at kung ano ang ginagawa sa kanilang bahay. Nagkataasan ng boses ang dalawa na hindi umaamin si Carlos na nagkita sila ni Irene at wala umanong nangyari sa kanilang dalawa. At para malaman ni Lynette kung nagsasabi ng totoo si Carlos ay kinuha ang phone number ni Irene at agad namang ibinigay ito ni Carlos. Sa pagtawag ni Lynette ay out of coverage area ang phone ni Irene. At doon na rin sinabi ni Carlos na may suspetsa siya na ang dalawang tao na nanloob sa kanilang bahay ay isa na doon ay si Irene at doon na rin nagsalita si Lynette. Nasaad ni Lynette, iyon din umano ang iniisip ni Chang Susan. Samantala natagpuan na ng dalawang lalaki ang katawan ni Irene na nakabalot ng carpet doon sa creek. Agad humingi sila ng saklulo at tumawag ng mga rescue dahil alam nila na buhay pa ito at gumagalaw pa ang mga daliri. Agad namang dinala si Irene sa Eastridge Hospital. Mabubuhay pa kaya si Irene at mapanagot si Carlos sa kanyang mga kasalanan o isa na namang makumatos sa istorya ng abot kamay na pangarap?